Shorewin Review Materials. Legit talaga to. Daming pumasa dito sa reviewer na to. Paano mag-review? Malapit na ba exam mo? Marami ka bang iniisip? Hindi ka makafocus? O nawalan ka na ng gana magbasa o mag-review? Tapusin mo tong video na to dahil sure ako gaganahan ka ulit magbasa at mapabilis na yung pagre-review mo. Hi! Ako nga pala si Jello Rodriguez. Isa po akong chief engineer sa barko at gaya mo, dumaan din ako ng napakadaming exam para maabot ko tong posisyon na to. At meron na din akong almost 15 years of experience na pagbabarko. Noong 2017, naganap ang pinakamabigat na moment ng pagsampa ko. Kumbaga sa lahat ng pagsampa ko, ito yung pinakamabigat, as in sobrang bigat. Una, dahil nung time na to ay gusto ko na talaga ma-promote as third engineer. Pero sa kasamang palad, hindi ako na-approve dahil sa kakulangan ko sa experience. By the way, 12 months ako nag-port engineer no mga time na to. Tingin ko sa time na yon qualified na ako mag third engineer. Pero hindi pala, hindi ako na-approve. At ang pangalawa sa rason kung bakit nakakalungkot yung moment na to is noong araw mismo ng sampa ko ay nung papunta na ako sa airport ay nabalitaan ko na patay na yung nanay ko dahil sa komplikasyon sa sakit na cancer. Ang hirap talaga at napakasakit sa dibdib nung time na yon. Pero wala wala talaga akong magawa kundi umiyak na lang ng palihim dahil pag hindi ko itinuloy itong sampa ko na to ay wala din akong pera para umuwi sa amin. Kaya grabe talaga yung 27 na taon na yan. Napakadaming realization at challenges at mga aral sa buhay na itinuro sa akin. Sinisisi ko kasi yung sarili ko nung time na yun kasi kinapos talaga ako sa budget nung mga time na yun dahil sa yun nga paggamot ng nanay ko na umaasa pa sana ako na matugtungan yung buhay niya. Pero hindi pala ganun kadali dahil kinapos talaga yung ipon kong pera, kulang talaga. Kaya nung tinuloy ko yung pagsampa ko, pagdating ko sa barko, trabaho pa rin. Focus pa rin ako sa trabaho. At doon, pinamis ko na sa sarili ko na hanggat maaari, ayoko na talagang maranasan ulit yun. Yung pagiging gipit sa pera ulit. Plaplanuhin ko na talaga lahat para lang maiwasan ang mga ganong pangyayari. Kaya doon na pumasok sa isip ko na after ng kontrata na yon sa pagbaba ko ay mag-e-exam na ako ng management level. Kahit port engineer pa lang ako, total umabot naman na ako sa qualification na 12 months experience as OIC. Kaya pwede na akong makapag-exam ng management level. Nang sa ganun ay malaki na chance ko ma-promote as third engineer dahil may license na ako at lalaki na din yung sahod ko para mas marami na akong maiipon. Kaya yun yung nasa isip ko nung mga time na yun. Sobrang sobrang motivated ako nung time na yun. Naka 11 months ako sa barko ng kontrata na yun. Buong buo na talaga yung loob ko na pagbaba ko ay mag-e-exam na ako ng management level. Kahit na alam ko na kukulangin pa rin yung ipon ko dahil sa napakamahal ng mga review center na mga time na yon. At after mo maipasa yung exam ay meron ka pang mga review, mga training na kukunin para lang mabuo mo yung license mo. Kaya napapaisip na naman ako ng mga time na yon kung paano ko pagkakasyahin yung ipon ko para sa exam. Nang sa ganun ay kuha ko talaga lahat yung pumasa at ang mga training. Ang ginawa ko ay nag-research ako ng mga latest news about sa Marina. Kasi nasa Marina na yung exam nung mga time na yon. Kasi dati nung nag-exam ako ng OIC sa PRC pa yon. Nung time na to, 2017, sa Marina na siya. Pati yung mga murang review center, ni-research ko din kung gaano sila kalakas. At doon ko na-discover na meron palang bagong news yung Marina. At ito yung nakapublish na pala yung mga questionnaire ng exam sa website nila. Tsaka naka-Republic Act na. At doon ko naisip na mag-self-review na lang ako para wala na akong babayaran na review center. Sobrang saya ko nung makita ko yung published questionnaire ng Marina kasi libre lang siya at naisip ko na yun talaga yung lalabas na mga question sa exam kasi galing mismo sa Marina
sa website nila. Kaso lang, ang problema, nung binabasa ko na yung questionnaire na yon, doon ko nakita na wala palang sagot. Kaya kumalma lang muna ako. So habang hinihintay kung ano talaga yung magandang plano, dahil ayun na, may mga question na wala lang sagot. So kung sasagutan ko ng isa-isa yun, di ko kaya na ako lang mag-isa. Kaya ang ginawa ko ay nag-enroll muna ako ng MLC. Yung mga time namin na yon, ang MLC is mga 73-74 days. So sobrang haba. At doon, nakiramdam ako sa mga kaklase ko sa MLC. Nagtanong-tanong ako kung ano ba yung mga lumalabas sa pagre-review nila. Kasi yung mga kaklase ko sa MLC ay meron na silang mga review center. Pinakita ko sa kanila yung downloaded ko na questionnaire galing Marina. Nang mabasa nila yung downloaded questionnaire na yon, ay agad nila akong tinanong kung saan ko daw yun kinuha. Kasi sabi nila, yun din talaga daw yung binabasa nila doon sa review center. May isa pa nga akong kaklase na kinopya niya talaga yung questionnaire na yun at pina-print out niya. Siguro nasa mga 500 pesos yung nagastos niya sa pag-print out. Pina-bookbind niya kasi. Yung questionnaire na kasi na yun, nasa 4,000 plus items yung mga question. Kung di ako nagkakamali, basta andyan lang yan sa mga 4,000 plus. At nang ma-print out na, doon na nila pinag-highlight yung mga tamang sagot. Kaya doon ko talaga nabuo yung sariling reviewer namin na pinangalanan namin na Shorewin Review Materials. Legit talaga to. Daming pumasa dito sa reviewer na to. At isa na ako doon. One take lang. At sa pagkakaalam ko, ay marami din talaga kaming natulungan na mga marino na nag-e-exam ng management level noong 2018 pataas. Dahil yung iba ay hindi na nag-enroll sa mga review center. Ito na lang yung binasa nila. Sasabi ko din na ito yung pinakamalaking ambag ko sa kapwa ko marino dahil sobrang daming pumasa sa reviewer na to. Laki ng tinipid namin dahil napakamahal ng mga review center nung mga panahon na yon. Hindi tulad ngayon na medyo mura na siya kasi nga meron ng publish na mga question andyan sa website mismo ng Marina. So mas maganda ngayon kasi patas-patas na lahat. By the way, ang buong kwento pala ng paggawa namin ng reviewer na yon na pinangalanan namin ng Shorewind Review Materials ay sa libro ko na lang i-share ng buong buo. Napaka one of the book talaga yung story nun. Napakasaya. Kahit hanggang ngayon, may group chat pa kami ng mga kasama ko dyan sa reviewer na yan na paggawa at may mga ano pa kami, mga sharing ng mga knowledge. So kung isa ka rin sa mga nakabasa o nakapag-review na gamit yung Shorewind Review Materials namin, so paki-share mo naman tong video na to para kahit papano ay parang thank you nyo na rin sa amin. So kaya ngayon, naisip ko na i-share yung technique ko dati kung paano ako nag-review. Kahit marami pa akong iniisip na mga problema o mga bagay-bagay. Kaya ito na ang mga paraan kung paano magbasa ng reviewer nang hindi ka nahihirapan. Kahit marami ka pang iniisip, sigurado ako makakabisado mo yung mga binabasa mo. So, una sa listahan ko nung mga panahon na yon na nagre-review ako, dapat kumain ka muna sa tamang oras. Or pag nafe-feel mo na ginugutom ka, ay kumain ka agad. Dahil masarap magbasa pag wala kang nararamdaman na gutom. Tapos, pangalawa, dapat kumpletuhin mo ang iyong tulog. Tulog ang pinaka-importante dyan para maiwasan mo ang pagsakit ng ulo at mapanatili mo na kondisyon ang iyong isip. Pangatlo, bago ka mag-start magbasa o mag-review, ay dapat naka-toothbrush ka na, nakakain, nakapagbanyo na, at higit sa lahat, naka-silent yung cellphone mo para tuloy-tuloy lang yung pagbabasa mo at walang any interruption. At ang pang-apat, pag nagbabasa ka naman, ang pinaka-the best na technique dyan na mai-share ko ay diretso ka kaagad basa sa tanong. Pagkatapos, huwag ka nang magtingin dun sa mga choices. Diretso ka na rin basa sa tamang sagot. Then next, ang panglima, basa ka lang muna ng 1 to 20 na tanong at intindihin mo ito o kabisaduhin mo ito, huwag kang titigil hanggat hindi mo na kakabisado yung 1 to 20 na tanong. Tapos pag nakabisado mo na yung 1 to 20, basa ka ulit ng mula 21 to 40. So, ganun din, pag kabisado mo na, ganun pa rin, kabisaduhin mo siya, intindihin mo siya, tapos ang pagbasa mo is tanong, tapos diretso sa tamang sagot. So, yun lang, basahin mo siya, at pag nakabisado mo na yan, yung 21 to 40, balik ka na ulit sa 1 to 40. Tapos, mag-self
exam ka. Kumbaga, mag-self-exam ka, 1 to 40. Tapos, kung magkamali, kung mayroon kang nagkamali dyan sa kung saang number ka nagkamali, isulat mo kung anong number ka nagkamali. Tapos, pag natapos mo na yung 1 to 40, basahin mo lang ulit yung mali mo. Tapos, pag nakabisado mo na kung saan ka nagkamali, basahin mo ulit 1 to 40 hanggang sa ma-perfect mo yon. Tapos, pag na-perfect mo na yon, another ka naman na 41 to 60. Then, ganun lang, pabalik-balik lang. Bale, 20-20 lang yung gagawin mo. Or depende sa kakayahan mo kung saan ka mas papabor yung isip mo. Kasi nung ako, 1 to 20 lang ako lagi. 20-20 items lang. Hanggang sa naubos ko yung 4,000 plus na question, nakabisado ko siya. Nakabisado at inintindi ko siya. Kaya nung nag-exam ako, napakadali lang. So, yun lang. Ganun lang kadali. So, ito yung reviewer na sinasabi ko. Itong ginawa namin na Sherwin Review Materials. So, example, ito yung competence 1. So, testing natin na. So, ito yung example ng Sherwin Review Materials na reviewer. So, competence 1 to. So, let's say, ito yung question. So, ang question is, why do most large main propulsion diesel engine use a duplex lube oil strainer? So, question ka kaagad. Pag nakita mo to, question ka kaagad. Basahin mo yung question. Then, wag mo na tong basahin isa-isa yung mga choices. So, hanapin mo na kaagad yung tamang sagot. So, ang tamang sagot is ito naka-green. Kasi inano ko to sa PowerPoint Transfer ko to sa PowerPoint. Kumbaga may animation na siya pag nakaganyan. Ano ba, nakaganyan siya ngayon, wala siyang answer. So, pagbasa mo ng question, hulaan mo pa kung saan yung sagot. So, dito, wag mo nang anuin, wag mo nang hulaan. Diretso mo na pinutin na mag-green yung tamang sagot. So, ito yun. Ito yung tamang sagot. So, basa ka ng tanong, tapos sagot agad. So, pag naintindihan mo na yan, next ka na ulit. Ganon. So, basa ka na naman. Tanong, tapos sagot ulit. Huwag mo na basahin yung ibang question. Kasi maguguluhan ka lang, matatagalan ka lang. So, para mabilis yung ano mo, yung pagre-review mo, basa ka lang ng tanong, then sagot agad. Tingin ka agad sa sagot. And then, pag kabisado mo na, naka 20 ka na, ano ba, pang 20 na to, ngayon, punta ka na sa 21. Punta ka naman sa 21, tapos 21 to 40, ganun din ang gagawin mo, tanong, sagot. Tapos pag nakabisado mo na, pabalik-balik ka doon, 21 to 40, pag kabisado mo na lahat, balik ka na ngayon sa 1 to 40. So mula question number 1 to 40. So hulaan mo na ngayon. Dito mo na ngayon to i-apply. So halimbawa, ganito. Why do most large main propulsion diesel engine use a duplex lube oil strainer? So dito ka na ngayon maghuhula. So pag ang halimbawa, hula mo is dito sa pangatlo, so meaning mali ka. Ito yung tamang answer. Ensure positive flow of oil at all times. So ngayon, tatandaan mo tong question na to, kung pang ilan to, kung pang ilang question to, isulat mo siya sa papel para yun yung indication na nagkamali ka sa question na yun. Okay? Then next, ganun din, basa ka sa tanong, tapos hanapin mo na ngayon yung tamang sagot. So maghuhula ka dahil hindi mo siya pinag-green. So ilalagay mo siya sa isip mo siya ngayon kung alin yung tama ang sagot mo. So halimbawa, ang sagot mo is wait for at least 15 minutes. So meaning tama ka. So hindi mo siya isulat sa papel. Pag nagtama ka, wag mong isulat sa papel. Yun lang, ganun lang kadali. Simple lang. So next, ganun naman. Which type of feed water regulator listed provide the most effective regulation of boiler water level under all operation condition? So ayun, magpili ka naman dito, maghuhula ka. So pag nagkamali, halimbawa ang sagot mo sa isip mo is monothermic, and then ang tamang sagot is triple element.
So, tandaan mo kagad. Sulat mo naman sa papel mo na nagkamali ka sa question na to. And then, pag natapos ka na ng self-test mo na 1 to 40, so may mga mali ka, so yung mali mo na lang yung babalikan mo. Kabisaduhin mo ulit yung mali mo, and then pag nakabisado mo yung mali mo, basahin mo ulit 1 to 40, for sure, matatama mo na lahat. Tapos ganun lang, paulit-ulit, 20 per 20 lang. O depende sa'yo kung ilan yung ano mo, yung mas kaya ng isip mo. Kasi sa akin, 20 by 20 lang ako eh. Tsaka pala, yung reviewer na to, i-upload ko rin dito sa YouTube channel ko. So, i-upload ko siya, ipi-play ko para makita nyo kung parehas pa rin ba hanggang ngayon yung lumalabas sa Marina exam. Ito, galing ito sa website ng Marina dati. 2018, I think, or 2017. Basta na-download ko siya nung time na yon. Naka-Republic Act yun na PDF. Okay? So, i-upload ko siya. Huwag kayong magalala. I-upload ko siya in my YouTube channel. Siguro mga next video siguro baka i-upload ko siya. Okay? So, yun lang ang ginawa ko. By the way, ito pala yung pinakita kong reviewer. Ito yung sure win. So, madali lang mag-review, di ba? So, ganun lang kasimple. So, bakit nga ba ito yung topic natin ngayon? Napansin ko kasi sa mga nag-i-exam ngayon ay madami nang bumabagsak at madami na din yung mga kapwa nating marino na nahihirapan na magbasa ng mga reviewer nila. Kaya natapik ko to ngayon dahil gusto ko lang talaga makatulong at ma-share yung mga simpleng paraan ko dati kung paano mag-review. Para kahit papaano madagdagan yung mga technique nyo kung paano mag-review at para mapabilis yung pagbabasa nyo. Ang kalaban kasi talaga natin dito is sa panahon ngayon, ang dami-daming distraction. Kaya ang dami mo talagang iniisip. Kaya iwas na lang talaga sa mga distraction kung ano pa yan, kung gusto mo talagang pumasa sa exam mo. Paghandaan mo talaga. Ngayon lang naman to eh. After nito, pag pumasa ka na, doon mo na lahat maiintindihan. Lahat ng mga binasa mo, pag na-apply mo na, actual. Kaya kung gusto nyo pa ng marami pang payo about sa mga karanasan o mga ideas about sa ating buhay sa pagbabarko, meron tayong FB group page na Marine Engineering Online Class. Sumali kayo doon at mag-share din kayo ng mga experience nyo at mga tips about sa buhay natin sa barko para dumami pa yung mga ideas natin at mga technique natin. Magtulungan tayo. Ayos ba? So ngayon, handa ka na ba sa nalalapit mong exam? Sure ako, kayang-kaya mo yan. Sabayan mo na rin ang dasal para may gabay ka galing sa Panginoon. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko or sa page ko, please follow mo naman ako or subscribe ka. At pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. At pwede mo rin panoorin yung mga previous videos ko na sure ako na may mapupulot ka ring aral. Meron tayo niyan sa Facebook, YouTube, at podcast sa Spotify. I-search nyo lang yung Keep It Jelord or Jelord Rodriguez. So, makikita nyo ako dyan. So, hanggang dito na lamang muna yung video natin. See you when I see you. Ako po ulit si Jelord Rodriguez at lagi nyo pong tatandaan na success is always a choice. So, choose to be successful. Bye!